Ganito niya pinapakiramdaman kung talagang pwede na ipasok yung sleeve niya. Since wala kaming pyro. Ang galing! Ang galing! Naramdaman niya yung init. So yan, testing, pasok sa butas. Yan yung paraan namin para mag-sleeve hub. So ang tawag namin dito is hub sleeving na solid. Yes, another tanggap na ganap. Okay, papakita ko sa inyo yung videos kung paano namin isliban yung mga hub na basag. So, may ibang videos ako, previous post ng Reels, sing-sing naman yon. Pag buo pa yung pinakabahay niyan, kagaya niyan, warak na. So, hindi na talaga pwedeng isliban ng sing-sing since wala na talaga yung pinakabahay ng bearing. Yan yun eh, nadurog. Kung pagkasibak, ang ngayon, proseso natin is isliban. So dito, nire-rebore na natin yan. Maraming gumagawa nito. At pagka machine shop kasi, maraming talagang diskarte. Or maraming paraan paano gawin yung pag-sleeve ng hub. Since sa amin ito, subok na marami ng beses o ilang beses na kaming gumawa ng mga ganito. Talagang ganito yung proseso ng sleeve namin. Walang thread. Yung iba kasi nagtitread. So yan, fabricate na rin namin ng solid talaga na bakal yan, CRS. Cold rolled steel. So fabricated yung pinakabahay niya. Yan ngayon yung isasalpak dun sa butas na yan. So, yan, nakapatong lang yan kasi yung proseso natin sa pagpasok is hindi press. Since aluminum siya, yung pinaka-hub, talagang iinitan namin yan para mag-expand yung tight. Bali, may tight na rin kami dyan para talaga sa mga hub. So, kabisado na yan sa mga hub sleevers namin. Si Boss Jer lang bahala niya. Boss Jer lang sa kalab. Dapat makintap talaga. Basta yung naibigay namin na tight dyan is talaga subok na namin. Hindi na namin yan binabago. Since 2006, ginagawa na namin to sa mga tricycle dito sa Trece. So, marami na talagang papagawa. Yung iba talaga, hindi na pinapagawa. Pipili sila ng panibago. Pero yung iba naman, ginagawa nilang pang spare. Kung sakaling masira yung bagong binili, at least may pangabit na sila na panibago. So, yan yung proseso namin sa pag-thermal expanding. Iniinita namin yan ng oxyacetylene para swak yung pagpasok. So, alam na ng marami to. Maraming paraan. Ulit ko, maraming paraan sa paggawa ng ganito. Hindi lang kami gumagawa nito. Pagka machine shop, maraming diskarte yan kung paano gagawin. Meron ngang hub na binabago nila eh. Yung wala ng aluminum, purong bakal na. Merong nabibili naman ng ganon. Sa mga nagtatanong naman kung paano yung ganyang kabit na spoke. Ano bang tawag dyan? Spoke. Basta yan. Sawali daw yan eh. Sawali. So, sawali yung kakabit niyan. Marami namang nagkakabit. Tibay talaga yan. Tsaka sabi ng iba, mas matibay pa yan sa relasyon nyo. O mas matibay pa yan. Mauna pa daw ka mawala kaysa saya. Kaysa masira yan. So ayan, pasok na uli sa video na to. Testing natin kung baka malaglag. Tinaktak pa naman oh. Talagang kumapit na agad siya sa tight niya. So ayan, nakapasok na. Yung lumang bearing pa rin ang kinabit natin. So pangharapan pala na hub to. Since okay pa naman yung bearing, ayan na yung ginamit. So shoutout nga pala ako sa mga followers ko dyan. Si Buyonas Arnold Montir. Oh, followers natin yan. Machinist din yan. Pati si Kian James Alba. So, kumpare ko rin to. So, sa mga nakakilala sa kanila, pabanggit na rin na makapalo pa rin yung iba. Well, thank you for watching. And next Sunday uli, upload tayo ng panibagong video.